Marami pong tanim na puno ng niyog. Nakaka 25,000 tons per 45 days. Ayan, makikita nyo. Feeling green. Napakarami. Puro tanim nila. Ayan. Pwede rin nung kayo dito maggulay dahil matataba ang lupa. Ay, makikita nyo. Yan, halos lahat po yan. Yung mga nakalabitin. Itong property na to, napakaganda ho talaga nito. Ayan, gaya po na sabi ko sa inyo. Marami po kayong pwede ilagay dito. At very productive pa naman din po ang property na to. So yun mga panibagong araw, panibagong property naman po ang ating bibisitahin. Bali bibisitahin tayong property dito lang po sa bayan po ng Buenavista, Barangay Agonghong mga farm. Bali may bibisitahin pa property dito. May papakita ko sa inyo ay ito ay medyo malaki. Ito po ay 29 hectares mga farm. At ito ay 100% flat land. So ito pag-usapan po muna natin yung kalsada dito mga farm. So ayan mga farm, bali ito yung kalsada ng property. Alam barangay road naman po siya mga farm. Yun nga lang po ay hindi pa po ito fully cemented. Medyo matigas naman na po ito dahil may mga tambak naman po ito mga farm. May mga bato naman po tambak. Kaya hindi po ganun kaputik masyado kapag umuulan. Pero ito po ay pumuputik din po dahil nga po sabi ko nga po sa inyo hindi pa po siya cemented road. Pero once na pa-cemented to, mas mabilis itong magkakapasok sa sasakyan lalo na pag maulan. Pasok pa rin po ang 4 wheels dito simula po sa Maharlika Highway. Ito po yung property mga farm. Pag-usapan natin mamaya yan. So from property to Maharlika Highway, meron lang po itong travel time o tatakbuhin na 2 kilometers. Simula po doon sa Maharlika Highway. Kung magagaling naman kayo dito sa may property rin po, papunta naman po ng town proper ng Buenavista, meron po itong 10 kilometers mga farm. Mas mabilis pa ho mga farm kasi ang takbo lang po namin kanina papunta po dito ay 50. Yun po ay motor pa lamang po. Ganun lang po kabagal ang aming takbo papunta po dito sa property. Kaya po baka mas mabilis pa ho kayo makakarating kung kayo po ay naka 4 wheels at kayo po ay nagmamadali or ang takbo niya po 70. So yun, pag-usapan naman po natin yung property. Bali dito po yung property mga farm. Ito makikita nyo mga bahay na to mga farm ay labas na po yan sa 29 hectares. Yan daw po yung mga tao po dito sa property. Makikita nyo mamaya, explain ko sa inyo yung mga tanim dito na gulay. Pag-usapan natin yan mamaya. So ito mga farm, ito nilalakaran ko na to. Ito na po yung mismong 29 hectares. Bali itong property nito ay may lot na naman po ito. At naka-TCT na po ang titulo nito mga farm. Itong property na to mga farm ay marami pong tanim na puno ng niyog. Nakaka 25 tons daw po sila. 25,000 tons per 45 days mga farm. Pagpalagay na po natin ng puno po ng niyog nito ay may nasa 5,000 kapuno ng niyog mga farm. Kaya ganun po kasi karami. Itong property na to ideal to paglagyan ng manukan. Gaya po nito, manukan po yan mga farm. Sa mga naghahanap ng manukan, bakahan o kabayo, yan, ready po yan dito. Isa pa ho, napaka-flat po nito area na to. Yan, kumikita nyo yan, yung mga hawa na yan, lahat yan sa inyo pa ho yan mga farm. Kumikita nyo naman po yan sa lot plan pagka kayo po ay nag-inquire. Itong property na to, napakaganda ho talaga nito. Kasi, ayan gaya po na sabi ko sa inyo, marami po kayong pwede ilagay dito. At very productive pa naman din po ang property na to. Kumikita nyo, napakaganda ho na itong property na to. Bali, dito sa side na to, meron po itong hangganan. Ang hangganan na ito ay ilog na, nakapalibot po yan. Sa ilog na yan, hindi na po yan kasama sa property. Pero, pwede po kayong kumuha ng tubig doon. Tubig tabang daw po yun, ang sabi po nila. Ito yung sabi ko sa inyo na taniman. Ayan, pupuntaan natin. Ayan o, may mga alaga pa po silang baboy. Kambing. Pwede rin kayo maglagay dito ng pato. Manok. Ayan. Baka, kabayo. Pwede po yan dito mga farm. Ayan, nakikita nyo. Feeling green. Ayan. Napakarami, puro tanim nila Ayan
Ayan, mula hanggang doon sa dulo na yan. Nakikita nyo saging na yan. Paikot yan dito. Yan. Tapos, sa pagliban dito, ang palaya naman po yata. Yan. Yan po yung mga tanim dito. Halos lahat pala dito namumunga. Oh, sayang yung sili. Oh. Ayan. Pang sinigang ho yan. Oh. Ayan yung siling berde. Na madalas sinahalo sinigang o paksiw. Kaya isa pa, oh, meron silang source of water dito mga ka-farm. May mga nakatubo na po dito. Ayun. Siguro po itong tubo na to ay galing po yan sa may ilog. Doon po sila kumukuha ng tubig. Ay, makikita nyo mga ka-farm. Napakaraming tanim na ampalaya. Ang lalaki. Yan. Pwede rin nung kayo dito maggulay dahil matataba ang lupa. Ay, makikita nyo. Oh. Yan. Yan, halos lahat po yan. Oh. May mga nakalabitin. Mga nakalabitin na yan. Yan po ay tanim na ampalaya. Pero sasabihin ko na po sa inyo agad ay hindi po ito kasama sa property. Lalo na po yung mga alagang hayop dito. Example lamang po ito. Dahil po itong mga to na nakatanim dito ay nakikitanim lang daw po yung mga tao dito. Pero once po na may makabili na ito, tatanggalin daw po nila yan. Pero itong sigurong lupa na to, depende na po sa inyo. Dahil meron na po itong mga nabungkal na lupa pantanim. Siguro ho, kayo na bahala dyan mga farm kung tutuloy nyo huwing na simulan nila. Pero sa inyo na yun kasi kayo na po nakabili nun. Kaya ayun ang kinagandaan dito sa property na to. Yan. Tingnan ho natin dito kung may lukarang pa ho sila. Libutin ho natin. At sayang po. Dito na rin ho tayo eh. Yan, bukod po doon sa tanim na gulay, pwede nyo hong magtanim pa ng ibang fruit bearing trees dito dahil napakalawak ho na itong property na to. Ayun. May malaking puno. Marami ang puno nakitang mangga dito eh. Hindi ko lang po mabilang kung ilan yung puno na nakatanim. Pero gaya nga akong sinabi ko, yan. Meron akong puno ng mangga at namumulaklak na nga ako. May mga lupa ho kasi na kahit anong laki na ng puno ng mangga, hindi namumunga. Madalang na madalang. Pero ito daw po ay napakaraming bunga. Mabilis daw po na ito magbunga. Ayun, may bulaklak na naman po. Mga maliliit pang bunga ng mangga. Ganyan po talaga pag mataba ang lupa. Ayun. Kasama pa ho yun. Dulo na yun. 29 hektar. Napaka-flat lang nito. Nakikita nyo po mga farm. Yan. May isang bahay po dito. Hindi ko lang ho alam kung ito ho ba ay dating bahay na may-ari. Dahil wala na akong nakatira eh. Yan, abandonado na po. Yan po yung itsura. Meron din po sila ditong anahaw. Yan o, anahaw. Dami hong nakatanim dito sa property na ito mga ka-farm. Pero sa mga fruit bearing trees, ilan-ilan lang po. Meron din po sila dito ang saging. Pero hindi pa po bilang kung ilang piraso pa po itong saging na ito. Yan. Ito. Ito na po pala yung lukaran nila. Dito na po yung lukaran nila. Ito. Yan. Ano kung makikita nyo, may mga basyo pa ho ng puno ng niyog. Ayan, may buo pa ho. Ito ho. Ano mga farm. So yun mga ka-farm, pag-usapan muna natin yung titulo na itong property na to. Bali ang titulo po na itong property na to mga ka-farm ay
TCT na po ito mga farm. At ang kinagandaan po dito sa property na to ay updated daw po ang land tax na itong property na ito mga farm. At isa pa meron po itong lot plan mga farm. Kaya sa mga interested buyer natin na gusto bumili ng property, tumawagan po ako sa number na may kita po ninyo sa inyong screen and sa WhatsApp and Viber po. Para sa mga karagdagang impormasyon, gusto nyo pong malaman patungkol sa property na to. Bibigyan ko pa po kayo ng isa pang clip para po dito sa 29 hectares na to mga farm. Ito po yung pinakadulo na o mismong boundary na to mga farm. Makikita nyo. Kapantayan pa rin yan mga farm, 100% po yan. Kita mo yung mga lagang baka po sila. Sa gawin na yan mga farm, yan po yung hangganan ng property. Yung ilog na yan, papunta po dito. Paikot po yan, punta po doon. Kaya itong property na to, napakayaman po sa tubig. Kaya siguro mataba ang lupa dito mga farm. Dahil napapalibutan po ng ilog. So yan mga farm, hanggang dito na lang po ang ating video mga farm. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless all po mga farm.